Oh no! Good evening mga idol at welcome sa aking channel. Siguro naman ay nakita nyo na yung panimula ng aking video kung saan yung nire-repair kong ilaw ay bigla na lang sumabog habang ginagawa ko ito. Pero bago yon ay hayaan nyo munang ikwento ko sa inyo kung bakit nga ba sumabog yung ilaw. Ngayong gabi nga ay andito ako kung saan may dalawang ilaw dito na hindi gumagana. Ang hinala ko dito ay LED drive nito ay sira na. Dito nga ay makikita nyo na umiilaw naman yung iba, pero yung dalawa ay hindi na gumagana. Kaya naman agad ko na itong babakasin upang ito ay ma-repair ko na. Pagkatapos kong ambakasin yung una, ay dito naman tayo sa pangalawa. Dito nga ay dinala ko na sa aking munting workshop upang dito palitan ng LED drive dahil may spare pa naman ako para dito. Ngayon ay oras na para tanggalin itong lumang LED drive at para palitan ng bago. Madali lang naman magpalit nito kahit ikaw ay kayang-kaya mo. Basta alam mo lang kung alin ang primary at secondary sa ipapalit mong LED drive. At syempre, kailangan parehas din ang voltage ng secondary. Ang primary naman ay 220 volts. Ang secondary naman ay 12 to 27 volts. Para mas malinaw, ang input ay 220 volts at ang output naman ay 12 to 27 volts. So ngayon ay palitan na natin ito ng bagong LED drive. Dito muna tayo sa wiring ng secondary. Color coding lang ang gawin nyo dito. Sa primary naman, kahit magkabaliktad yan ay okay lang.
So ngayon ay natapos ko ng palitan itong unang ilaw at pwede ko na itong testingin. At dito rin mangyayari yung isang pagkakamali ko dito kung bakit sumabog ito. Bakit nga ba sumabog? Dito ay hindi naman totally ilaw ang sumabog. Nagdikit kasi yung dalawang live wire nang hugutin ko ito sa connector. At yung pagkakamali ko dapat ay na-shutdown ko muna yung power supply bago ko bunutin. Kaya lesson learned, i-shutdown muna ang power. Halika't panoorin ulit natin. Ito yung nagdikit kaya sumabog. Ngayon ay balik na tayo dito sa pangalawang ilaw. Sa pag-testing ko dito sa pangalawang ilaw ay sinigurado ko nang hindi na mauulit yung nangyari kanina dahil medyo nakakagulat din talaga. Mabuti na lang at medyo malayo ang distansya ng kamay ko kanina. At ngayon ay babalutan ko lang ng electrical tape itong duksungan at maya maya ibabalik ko na ito sa dati diyang pinaglalagyan. Minsan talaga hindi natin may iwasan yung pagkakamali na gaya kanina. Kasama yan sa trabahong ating nakasanayan. Pero ang mahalaga naman dito ay matututo ka sa pagkakamali mo. Kaya sa susunod ay pag-iingatan mo na ito. At sa susunod ay maaari mo nang maiwasan yung pagkakamaling nagawa mo. Dito ka na muna tatapusin ang bidyong ito. Sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng panibagong idea sa bidyong ito. Maraming salamat sa inyong panonood. At magkita-kita tayong muli sa magsusunod kong video. At bago mo tapusin ang video ito, kung maaari ay mag-subscribe ka na sa channel ko. At pakapindot mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong video. This is Richard Mix TV and peace out. ควรตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่กันไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองควรตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again โอเคพิมพ์คำของในโทรศัพท์แล้วกูก็รับตังค์ใช้ชีวิตอย่าให้ประมาทกูยังต้องระวังแค่สักคนหนึ่งในชีวิตที่จะคอยรับฟังปล่อยให้เสียงเพลงแพร่กระชอนดังไปเหมือนระฆังพิมพ์คำของในโทรศัพท์แล้วกูก็รับตังค์ใช้ชีวิตอย่าให้ประมาทกูยังต้องระวังแค่สักคนหนึ่งในชีวิตที่จะคอยรับฟังปล่อยให้เสียงเพลงแพร่กระชอนดังไปเหมือนระฆังคือที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองควรตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองควรตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again คืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียง